Ito nga yung kaninang sinasabi ko na nagpa-Thanksgiving si Inday Sara. Instead, magpunta diyan sa NBI para sagutin yung mga katanungan ng Department of Justice sa kanya. Ito na, pasok. Vice President Sara Duterte ang pumarti kaysa dumalo sa sabina ng NBI. Pero nagpadala naman siya ng sulat sa ahensya. Giit pa ni VP Sara, hindi siya takot na maaresto at wala raw siyang balak magtago. Nasa frontline. Nakita ninyo yung positioning ng TV5 na instead umattend sa NBI, ang ginawa niya, nagpa-Thanksgiving na lang. Oh. So ang positioning dito is, masama na naman para kay Inday. Pero ang kay Inday, nasa batas, I consulted a lawyer. It is not good, it will not look good if a sitting vice president, ganun-ganun na lang kung ipatawag ng mga ahensya ng gobyerno. Kaya nga ako number 2 Pwede nyo bang gawin yan sa presidente? Kaya nga hindi nyo iniimbestigahan yung presidente kasi presidente ng Pilipinas yun. Ako pangalawang presidente tapos ginagawa nyo yan sa akin. Kung iniimbestigahan nyo ako, dapat pati yung presidente ko, imbestigahan nyo kasi unit team kami. Di ba? So ang posisyon dito ng TV5 is instead pumunta sa NBI, nagpa-Thanksgiving na lang. So parang instead na tumulong sa Baguio, nagpunta na lang ng Germany, ganun yung positioning nila. Putang ina, ganyan ang mainstream media. Tapos gusto nyo tumahimik kami? Di ba? Buti sana kung ang mainstream media, patas na nagbabalita. Puta, hindi na ako magbablog talaga. Sarap-sarap ng buhay ko eh. Instead na namamasyal ako dito ngayon eh. Instead nagpapalamig ako dyan eh. Nandito ako, salita ako ng salita. Kasi nga, advokasya. Kung walang gagawa nito, putang ina, mamamayagpag dito, puros kapekean. Hindi naman tayo papayag ng ganyan. Mahal natin Pilipinas eh. Tinuruan tayo ng mga Duterte magmahal sa Pilipinas. Kaya yung ginagawa namin to, natutunan namin yan sa mga Duterte. Kailangan pag nagmahal ka sa bayan, walang kapalit. Kaya ng balitang yan si Gary De Leon. Imbis na pumunta sa investigasyon ng NBI, nag-Thanksgiving party si Vice President Sara Duterte. Imbis. May ganun, imbis eh. Mali ba yung ginawa ni Inday? Na-appreciate nga eh ng NBI yung ginawa niya eh. Kasi, ibig sabihin, nire-respeto pa rin kami ni Inday Sara, nire-respeto pa rin ni Inday ang batas kasi nagpadala siya doon ng mga abogado niya. Bakit kailangan si Inday magpunta ron? It will really not look good kung pupunta si Inday Sara doon at tatanong-tanungin siya ng mga investigador. Tama? Usually kapag kami mga preliminary investigations, abogado lang talaga yan. Aalamin ng abogado ano yung mga katanungan, aalamin ng abogado ano yung mga posibleng ikaso, and then magda-draft sila ng counter affidavit or sasagutin nila in writing yung mga tanong. Kaya nga may abogado eh. Di ba? Saka nagpa-press con. Dito hinarap niya ang mga media. Una na rin ang 2 impeachment case na inihain laban sa kanya sa Kamara. Kabilang sa basehan ng reklamo ang issue sa paggastos sa confidential funds. We do not target one office and terrorize and torment the employees of that. That's the point. If Congress really wants to solve yung paggamit ng confidential funds, you should not just target one office. You should target lahat ng mga ahensya ng gobyerno na merong confidential funds or at least magpakita ng sample kung papaano itong confidential funds nililiquidate. Ganun yun, hindi yung grabe na talagang itinrabaho si Inday Sara. Ang usapan lang sa confidential funds, ipakita mo kung saan mo ginastos yung pera. Hindi kailangan ng specifics kasi nga confidential. Marami nga dyan confidential funds, talagang wala eh. Si Leila de Lima, meron din palang issue sa confidential funds niya. May issue din sa notice of disallowances. Tapos sino nagdemanda ng impeachment kay Inday? Putang ina, si Leila de Lima. Si Leila de Lima na mismong may kaso na ganun. Bongbong Marcos, apakalaki ng confidential funds. Sa laki ng confidential funds ni Bongbong Marcos, may nakita ba kayong pagbabago sa bayan? Nawala ba kriminal? Nawala ba ang mga NPA? Dumami na naman. So mas lalong dapat tanungin natin.
ang Office of the President. Saan mo dinadala yung confidential funds mo? Saan mo binibigay? Kasi sa nakikita namin, wala ka namang alam. Sa KOJC, sabi mo, walang baril na nandoon. Ang dami-daming baril. Meron ka na namang statement nung nakaraan na ganito na ganyan. Kitang-kita naman natin, opposite yung ano mo. So parang yung perang binibigay sa Office of the President para mag-gather ng information, hindi na utilize. Why? Kasi hindi siya informed. That's the point. Hindi siya informed. Putang ina niyan, di ba? Saan ka naman? So dapat yun ang tanungin natin, saan napupunta yung confidential funds mo, sir? Hindi nila gagawin. Bakit? Kasi nga, presidente, courtesy. Oh, may courtesy kay sa presidente, sa vice president, wala. Tanggalin na natin yung vice president sa Pilipinas kung ganun. Di ba? You should show same courtesy as what you're giving sa Malacanang. Because at the end of the day, if something happened to the president, ito magiging presidente natin. Office, why not call the Office of the President, who has billions and billions of confidential funds, if you want to legislate? Dahil sa mga posibleng kaharaping reklamo, nagsabi na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magbibigay siya ng pera kay BP Sara para ipambayad sa mga abogado. Nagsabi ako na wag na lang siya magpadala ng pera dahil nakapaghanda naman na kami para sa impeachment case. Hindi naman daw takot si BP Sara kahit issuean pa siya ng warrant of arrest ng NBI. Kaugnay naman niya sa pagbabanta niya kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. If I am detained, I want Oy, Mrs. Jack, how are you? How are you? I hope that you're doing fine. Thank you. Hope to see you again soon. We love you. to be able to still see my children. So I have no plans of doing that. I have no plans of leaving the country to hide. Nang matanong kung pinagsisihan niya ba ang mga sinabi niya tungkol sa Pangulo, sagot ng bise. No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Pero inamin ng bise na may agam-agam siya sa ginagawang investigasyon ng NBI. I don't think magiging Itong investigation kasi ng NBI is parang sinasabi dito ng Vice President na there's no point in going there and explain myself why. Kasi utos na yan eh. It's a marching order from the President already. Ang sinabi ng Presidente sa unang pronouncements niya or sa unang statement niya, I will not let this slide down easily. Papalagan ko ito. So it's a marching order already coming from the President na itong pinagsasabi ni Inday tungkol doon sa yung sinasabi nilang threat, death threat or yung pagbabanta. Ano na yan? Ine-expect ko na yan that a case will be filed against me na whatever it is that I'm gonna tell them, it will not change their mind because bias na yan sila. May marching order na kailangan akong kasuhan dahil doon sa mga pinagsasabi ko. Ang sabi ni Inday Sara, go ahead, make my day. Magkita tayo sa korte. So yun yung pinupunto rito ni Inday Sara na ano na siya. Kumbaga utos na yan. Kunyari na lang niyang mga investigasyon na yan. Meron na yan talagang meron na talaga yung nakahanda para kay Inday Sara. Yun yung sinasabi ni Inday dito. patas itong investigasyon na ito dahil kung nakita nyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. Meron ng bias. Tiniyak naman ng NBI na magiging patas ang investigasyon nila. Yan ay kahit pa hindi naman sumipot ang bise. Oo nga, putragi sa pakadilim dito. Ewan ko ba, kaya hindi na nagla-live si Banat. Hindi na lumiwanag tong live stream natin. Sige, diretso pa rin. Gayon pa man. Sa nire-schedule ng Sabina, nagpadala lang siya ng sulat kung saan itinanggi niya ang reklamong grave threats at paglabag sa Anti-Terrorism Act na posible ikaso sa kanya. She vehemently denied the accusation that she threatened the President,
the First Lady and the Speaker. Nagtataka ako kay Director Santiago, bakit kailangan mong ilabas sa public yung sagot ni Inday Sara? Hindi, yun lang talaga nagtataka ako. Kasi if you're really making an investigation, ba't kailangan yung if you're investigating, bakit kailangan yung sabihin yung mga sagot? Bakit ganun? Hindi ko naman naintindihan. Parang, siyempre, di ba dapat, since you're investigating, di ba dapat you should keep it to yourselves muna and mag-i-assess nyo yung mga bagay-bagay before you make a statement. Kasi kung tatanungin dyan, ano po sagot ni VP Sara? Well, it's confidential. Let us just wait what's gonna happen. Leave it to us muna. Kasi kami yung magde-decide. So, parang trial by publicity na naman yung ginagawa natin. Di ba? Parang mali naman yun, sir. Dapat kapag ka nag-iimbestiga kayo, hindi nyo muna nilalabas sa publiko yung mga bagay-bagay, yung mga detalye ng iniimbestigasyon ninyo. Di ba? Buti pa si Putragis, ano na? So, thank you very much, Putragis. Ito po ang presidente ng 2x2 hindi ba? Walang hiya. Sana talagang kaya talagang mag-aalangan ka. Kung ikaw si Inday Sara, mag-aalangan ka talaga. Kasi makikita mo, yung mga ganitong galawan, dapat hindi to Di ba pag nag-iimbestiga ka, inaano mo muna. Ina-assess mo muna. Kapag ka meron na kayong resulta dun sa investigasyon ninyo, pwede na kayo maglabas. Pero kung nagsisimula pa lang kayo ng investigasyon, so halimbawa, may napulot po kaming basyo ng bala dyan at gagamitin po naming ebidensya. Tain na niyan. Kung ako yung pumatay, di alam ko na kung anong mga ebidensya meron kayo. So magiging madali na yun para sa akin kung anong alibay ko. Di ba? Kaya kailangan surprise Kaya kailangan yan, yung mga ebidensya, minamarkahan natin mark as exhibit ganito, exhibit. Kasi nga, sa pagkakaalam ko na kapag ikaw ay iniimbestigahan, dapat hindi dinadivulge mo na yung mga information ng investigation, lalong-lalo nagsisimula pa lang. So, as I can see, ang assessment ko dito, mukhang trial by publicity na naman yung gusto lang mangyari dito. Sa gitna niyan, umuusad naman ang inihaing disbarment case ni Larry Gadon para bawiin ang lisensya ni VP Sara bilang abogado. Ayon sa Korte Suprema, nasa agenda na nila ito at nakatakdang talakayin sa susunod na taon. Bago yan, mayroon pang nakabinbin na disbarment complaint laban sa bise dahil naman sa panununtok niya sa isang court sheriff nung alkalde pa lang siya sa Davao City. Wala pa raw rekomendasyon tungkol dito. The case has been transferred from one justice to another because the justice assigned usually retires. So hindi pa na-action I don't know who is the current justice in charge for that. Nagbabalita mula sa frontline. So dito mo talaga, gusto lang talaga nila sirain si Inday. May disbarment pa, may impeachment pa, may criminal complaint pa, may criminal investigation pa, and so on and so forth. Talagang dito mo malalaman na talagang itong plano lang talaga ng pamahalaan is to really destroy Duterte, Sara Duterte particularly, for them to, maging easy na lang sa kanila yung pagpanalo sa mga posisyon na gusto nila pagdating ng 2028. So, yun talaga ang dito, yun talaga ang nakikita. Pero nakita ko medyo talagang medyo na weirdohan ako doon sa sa galaw ni NBI director. Although sinasabi naman dito ni NBI director na naman daw talaga siya. Siya daw ay natutuwa dahil nirespeto ni Inday Sara yung posisyon ng NBI at nagpadala pa rin naman siya ng kanyang mga abogado sa NBI enough para ma-explain at masagot yung mga katanungan ng NBI at maiparating kay Inday Sara kung ano yung mga sagot, yung mga tanong ng NBI sa kanya at masagot niya yon. Yan ang panatero, walang inuurungan.